Hello guys! So I'm back again with my non-daily vlog. Kaya nga non-daily kasi hindi siya palagi and parang mag-upload lang ako kung kailan ako makapag-vlog. But anyway, finally, makakapunta na kami dito sa bagong SNR malapit sa amin, which is sa Kalasyaw. So ayan na nga, pumasok kami. You know, ang aking balikbayan na amayan na. Para siyang bata, enjoy na enjoy niya. So let it be, hayaan natin. Kakarating niya lang para ma-enjoy niya. Charis! But ayun, nag-shopping na kami. Actually, yung mga kinuha namin dyan, yung talagang, ayun na natatawa talaga ako sa tatay ko. Para siyang bata. But anyway, yun, tumingin-tingin kami ng mga magagandang bilhin. Siyempre kami naman kasi practical din inisip namin. Kung gagastos ka din ng malaki-laki, siyempre yung mga bagay na talagang needs. That's why we search all of the area thoroughly kung ano pa yung mga bagay na bibili namin. And ayan, yung kapatid ko nagsasalita, nagpa-vlog daw kami. And ang sabi ko pa nga dyan, mag-ikot-ikot lang kami, hindi kami bibili. But, nabudol kami, pero okay lang. Kasi yung amount naman ng binayaran namin is very, 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 kumbaga, worth it naman. Kasi puro mga kailangan yung kinuha namin. And then, konting pasalubong lang. Kasi nung time nga na lumapag yung airplane nila papa, parang nagmamadali siya, so di na siya nakadaan ng duty free, but it's okay. So anyway, yan, nagbabayad na kami sa counter. So plano namin, kakain pa dapat kami kasi di ba parang may food court area dyan, pero sa sobrang dami ng tao, syempre pagod na rin kami, we decided to go home na lang and next time na lang kami kakain doon. So ayan na, nilalagay na nila mama nilalagay na ng kapatid ko yung mga binili namin. And yun, this is the next day and I'm preparing to cook. Inugasan ko muna yung gamit ko for, I think for my brown rice. Yan. So, naghugas-hugas muna ako dyan. I'm linis-linis lang ng kusina para malinis naman tignan. So, after ko maglinis or maghugas, ang ginawa ko, yung mga nahugasan na medyo napatuluan na plate, pinunasan ko siya and then nilagay ko dun sa lalagyan ng mga plato namin para at least tuyo na siya na ilalagay doon, hindi na siya yung basa. Ligpit-ligpit lang. Binalik ko yung kortina ng aming kusina. And then after that, ayan, pinagpag ko, linis pa din. Iayos ko yung brown rice. Before, ang aking rice is special brown rice, yung may black and red rice. Pero nagsawa ko doon. So, brown rice na lang muna talaga yung binili ko. So, ayan, pakinggan ang ASMR. Ginagawa niya rin ba to? So yun, sinusukat ko na yung sukat ng dami ng tubig. Pero dapat kasi yan, 1:2. So 1 cup of rice is equals to 2 cups of water. But yeah, sinukat ko na lang sa kamay ko. Anyway, ayan na, nagpre-prepare na ako kasi magluluto na ako ng aming hapunan. So ayan, kumuha na ako ng mga bawang, sibuyas, so kung ano man yung kailangan ko sa pagluluto. Kasi magluluto ako niya ng lechon paksiw kasi meron pang natira dun sa lechon na nabili namin. So, syempre, para din naman masayang at para hindi maumay ang mga tao, ginawan ko siya ng ibang luto or ng dish para bago sa panlasa. Hindi siya yung dry, which is, yun nga, paksiw, lechon paksiw. So, ayun, medyo malalaki yung hiwa. So, shredded ko siya and hiniwalay-hiwalay ko siya into small pieces para, alam mo yun, mas madaling kainin and mas gusto namin yung medyo durog. So, naglagay na ako dyan ng garlic, onion, laurel, suka, toyo, and of course, Mang Tomas. Not sponsored by the way. Naglagay na rin ako ng mga iba pang pampalasa. Saka ko pinakuluan hanggang sa lumapot yung sauce or makuha mo yung desired consistency ng sauce na gusto mo. Naglagay din pala ako ng konting water.
And of course, syempre pepper, wag kalimutan. Ngayon naman magluluto ako ng denengdeng. Naglagay lang ako ng konting bagoong. So ayan na yung rice, paluto na. Naglagay lang ako ng fried fish, which is our leftover from yesterday, which is nasa ref naman, so pwede pa. Tapos pinakuluan ko lang, tinimplahan ko, saka ako nilagay yung malunggay, and I think it's saluyo. Tapos after nyan, kinabukasan, namalengke kami, and ayan, inaayos ko yung itlog. So ayan na, ASMR muna tayo. So, okay, after ayusin yung egg, inayos ko din yung iba pa naming pinamili, which is yung tinapa. Bumili rin kami ng iba't ibang klase ng gulay dahil sariwa yung mga gulay sa palengke. Kagaya ng upo, patola, sayote, kamote, talong, at iba pa, which is yung iba nasa ref na. And then, bumili lang ako ng longganisa. Hinati-hati ko na siya sa ilang lutuan para at least pag iluluto ko siya, yung iluluto ko na lang for that day yung ilalabas ko. So, namalengke lang kami ng konti kasi punong-puno pa yung ref. Specifically, yung mga pang-almusal lang. So, yun, may embutido, and yan, request ni Mama longganisa, kaya bumili ako ng, I think, 1 kilo. Yan, dinivide ko na siya para kada kukuha ko sa ref, yung iluluto ko na agad yung makukuha ko. Zinipla ko na siya, and then, nilagay ko na sa ref. And then, ayan, inayos ko yung konting bawang at sibuyas na nabili, kasi alam naman natin, ang mahal niya ngayon, very pricey. So, ayan, naghugas na ako ng aking kamay, dahil magluluto na ako ng aming dinner. So, ang aming dinner, nag-request ang aking tatay ng adobong okra. So, natutunan ko tong recipe na to sa aking Ilocanang lola. Ilocana kasi kami and we're Pangasinan. So, yun. Basta yan na, nag-ready na ako. Kumuha na ako ng bawang, sibuyas, at prepare ko na yung mga ingredients na kailangan ko for adobong okra. So, ayun, nagre-request naman yung mama ko ng ginisang sayote. So, yun na lang yung idadagdag ko sa aming adobong okra na ulam. So, ayan na, prepare ko na. And then, after preparing, iluluto ko na din siya. So, sa mga susunod na makikita yung clips, so, bali, nagprepare ako nung iluluto ko at the same time, nagliligpit ako ng mga ginagamit ko. So, basically, ganun lang. Prepare tayo, mag-slice tayo, hugasan natin yung mga ginamit natin, and then magluto tayo. Para malinis ang kusina. Tara! So, ayan na. Luto ng ating adobong okra at ginisang sayote. Peace out. Gotta go. I'm out of here. Bye! Mwah!